News. Yan ang sagot ng Department of Health at ng Embahada ng China tungkol sa kumakalat online na bagong epidemya sa naturang bansa. May nakausap din tayong Pilipino roon. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong X na ang naglakip ng community note na walang basihan ang kumakalat na post sa X na nagsasabing may bagong epidemya umano sa China na pumupuno sa mga ospital at krematorium doon. Kahit ang Department of Health sinabing hindi ito totoo. Wala talaga, wala. It's fake news. Officially, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa bansa kung meron silang iniinda, kung may sakit sila so to speak. Wala rin, zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit na kakaiba, kami yung una pong magsasabi. Maging ang Chinese Embassy sa Maynila, tinawag itong fake news. Pati ang nakausap kong Pinoy na nakatira ngayon sa Wuhan, China, pinabulaanan din na may bagong epidemya roon. Actually, lumalabas po kami ng normal, wala pong mga nakamas. Kahit saan po kayo magpunta na wala pong panic na nangyayari. Wala pong mga news na lumalabas po dito sa China na meron po kaming kailangang mga pag-iingat about sa mga ganyang pong sakit. Sabi ni Angeles, winter sa kanila ngayon sa China, kaya may mga inuubo, sinisipon na tinatrangkaso talaga. Pero wala anyang deklarasyon ng state of emergency gaya ng ipinapakalat din sa viral post. Nagkataon rin na ito yung panahon na natural talaga, panahon ng taglamig. Pag ganito kasi talaga, tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, yung mga sa Tagalog malatrangkasong sakit, influenza-like illness. Natural yan every year. Batay naman sa report ng Reuters, ang tumaas talaga sa China ay acute respiratory diseases mula December 16 hanggang 22. Kabilang sa mga na-detect na dahilan sa mga huling kaso roon ay mga virus na karaniwan na sa Pilipinas at madaling labanan ng resistensya. Hindi sila mga bagong sakit. Hindi yan bago, 2001 pa yung virus na yan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang bakuna, totoo yun. Wala rin siyang gamot, totoo rin yun. Pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. Sabi ng DOH, posibleng may PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder sa COVID-19 ang ilan sa atin. Kaya ganun na lang ang takot at pagkabahala nang mabasa ang viral na post. Magkaroon lang tayo ng parang konting paalala or anyo na parang ito na naman ba? Mangyayari na naman ba? Yung anxiety natin tumataas. So, para sa ating mga kababayan na click ng click, share ng share, check nyo po muna kung saan ba nanggaling. Meron pa rin COVID-19 ngayon, kaya patuloy ang panawagan ng World Health Organization o WHO sa China na bigyan sila ng access sa mga data para mas maintindihan ang pinagmulan ng COVID-19. Sagot naman ng China, ibinabahagi naman nila sa international community ang mga datos at resulta ng mga pag-aaral nila tungkol sa COVID-19. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.